mapapansin nyo, nag-form na naman siya after the break So may tayo ng rising wedge bagong natin update. at the same time dun sa Pause ko muna, pause. Nakikinig tayo ng bagong update ngayon sa Bitcoin na which nakakamangha kasi nag-drop siya bigla from 58 to 55 as of the current time. You will understand. Pero ito, this morning at ito na analysis, but at least makukuha tayo ng idea kung anong nangyari, kung ano yung mga future analysis para kay Bitcoin at bakit siya nag-drop, and then sumunod din yung mga alts, no, mga altcoins. So I'll continue to play. Form na naman siya na tinatawag nating channel. So ascending channel na naman to. Pero guys, or you can interpret this one as a rising wedge. 68% chance na going down. So if it breaks down, so you have to wait for it for the confirmation. Okay? But of course, sabi ko nga sa inyo, after yung ma-break niya kasi yung rising wedge, ito yung rising wedge natin, after ma-build niya yung rising wedge, usually nagpo-form siya ng tinatawag natin parabolic move. Okay? So this will may continue up until such time na i-break niya po ditong pattern na to, ascending channel, bandang around 59,000. Okay, but guys, always remember, sabi ko nga nung last LGT natin kagabi, there are a lot of sellers around here, bandang 60,000 US dollar. So maraming sellers dyan, maraming mga malalaking amount of Bitcoin na nagbebenta dyan. Okay, so we have to watch out kasi possible na i-touch niya yan tapos ma-reject siya, of course. Just like what happened, remember guys, nung sa 50,000, dun sa 50,000 price range, dito siya. Mapapansin nyo dito. Dito na-touch niya yung 50,000, 49,000 pa lang actually, dito sa may bandang here. Dito, mapapansin nyo, na-reject siya agad-agad kasi maraming sellers. Okay, dyan sa banda yan, here, another touch, ayan, na-reject, another touch, na-reject, until such time na nakabuelo na naman siya, nag-form siya ng rising, ayun, yung tong trend na support na to, until such time na break niya. So, guys, possible din na mangyari din dito sa may bandang 60,000, kasi pag usually, mga whole numbers, nandyan yung psychological resistance, it would, maraming sellers dyan, okay? To give an idea, para ipakita ko po sa inyo, dito yung sa tensorcharts.com. Okay, makikita natin yung volumes ng mga volumes ng mga sellers, yung mga naka-positions, okay? So, kung malaki ba or maliit lang yung mga yung mga sellers doon. Pero mapapansin nyo here, this is a 4-hour time frame sa Binance po ito. Tingnan nyo po yan, ito yung yellow light, yung mga bars na yan. Ibig sabihin, there are a lot of sellers dyan sa area na yan. Okay? So, yan yung pinaka, kumbaga, major resistance niya. Okay? Tignan natin sa spot, sa Binance mismo. I want to pakita ko sa inyo mismo para you can check. Okay? So, dito tayo sa Fiat. Check natin si BTC, USDT pair. Okay? So, going back here, yan po yung mga sellers. Okay? Pero makikita natin maraming sellers dito. Okay, tignan natin dito sa mga order book. Makikita nyo dun sa may order book, guys. Click nyo lang po ito. Ito yung red. And then, palitan nyo po ng, yan, naka 50 po ako dito. In-adjust ko po ng 50 para mas makita natin yung summarization. So, scroll up natin. Here, tignan natin. Okay, medyo malaki masyado. About 10 na lang. Okay. Adjust natin at 50 or 10 para mas makita natin yung mga nakapilang mga Bitcoin. Like for example, yan po, nakita niyo yan. Here, order book. Dito, dito sa 59,500 may 54 Bitcoin. Dito sa 59,000 flat, merong 53 Bitcoin. 63,224 Bitcoin. Yan po yung mga sell wall. Ang lalaking Bitcoin po ng mga binebenta nila. Okay, so ang dami pong resistance dyan. Yan po yung mga sellers. Chart na to, kaninang umaga pa to, no?
So ngayon, it's already like noon time na. So yung mga big sellers na yan, yun yung dahilan bakit nag-drop talaga si BTC itong for the last few hours, and until now it's still keeping dumping. It's keep on dumping. Ito yan. Okay, but ipagtitignan naman natin yung mga buyers, okay? Buyers, okay? Dito makikita natin merong 22 Bitcoin sa 57,200 yan. Ito yung mga certain support levels. You can see it here. Yan, 46,990, 25 Bitcoin, tsaka 17 Bitcoin. Yan. We have also 56,500. Yan. 29 Bitcoin. Yan, 10 Bitcoin. Yan, ito yung mga major support niya. Around 55,000 range. Yan, makapapansin nyo, 128 Bitcoin. Ilang million yan? 7.1 million. Dito, 55,000 flat. Merong 5.8 million. Yan. So, mapapansin nyo guys, yung mga buyers, yung mga nakapila dito. We have also, and yan yung mga tinatawag na buy wall. Or sometimes din, meron naman na tayong tinatawag na mga peke na buy wall or fake na sell wall. Pero looking at this chart, wala naman masyado. Yung bigla-bigla nilang silang nagka-cancel, yun po yung mga fake. Okay, pero actually right now hindi po, wala po akong nakitang ganun. Pero there are sometimes ganun. Okay, so si Bitcoin right now, okay, going back dun sa chart natin a while ago. So, yan, nandito pa siya sa middle. So, undecided pa siya. So, actually, maganda yan. Maganda kung mag-ranging siya dyan, maglaro. Kasi yung altcoins, it will pop. Okay, kung talagang makakabuelo yung other altcoins, pataas, habang medyo nag-range lang si Bitcoin. Until such time na i-break niya either upside or downside. Doon, maapektuhan na yung mga altcoins. So, guys, always check Bitcoin, especially sa mga nag-futures, okay? So, alkansya mindset lang sa mga nag-futures. Pag may profit na yun, get out na kayo dyan as much as possible. Regardless how small or how big is your profit, importante, at the end of the day, profit is profit, okay? So, yan. Bitcoin right now, here, this is the 1 hour time frame. But looking at the indicators naman, guys, it needs to push higher. It needs to push higher. Kasi dito sa RSI niya, dito sa may 1 hour niya, it forms, yan, pababa yung RSI niya, Relative Strength Index, pababa siya. Tapos yung price pataas. So, para meron po tinatawag na divergence dyan. Ibig sabihin, magkasalungat po yung direction niya. Okay? Supposedly is dapat parehas lang dapat yan. So, ito nagkakaroon tayo ng bearish divergence. Possible na bearish divergence until such time na mag-play out. Example, dito, i-break niya downside. So, yun. Pag na-break niya po to, I'm looking around 55,000. Yan, dito sa may 55,000 range. Yan po. Nakita niyo naman yung mga pinakita ko kanina. Tingnan natin kung ano na ang possible current price ni BTC. Sinabi niya na mag-breakout siya downward. So, as of this moment, maximize na natin yung chart. So, ayan na po siya. So, that is 55,676. So, pwede pa siya mag-downward. Pwede pa nga niyang habulin yung 53,900. Pero grabe, sana hindi na siya bumaba dyan kasi masyado na malikot si Bitcoin. Masyado nang affected yung ibang alts na sumusunod talaga sa pagbaba ni BTC. So, sana, dito lang talaga sa 55 maglalaro downward. Kung sana, dyan na rin siya masettle para makapag-pump na yung mga alts natin. Yun, ang tagal ng dump niya, yung bearish, no, sa hour na to. I mean, sa the last few hours, mahaba yung pagdadump niya, pagdrop ng price. Pero, sabi nga, yung channel ng BTC, it's bullish naman, pataas yung angle niya. Kaya lang, parang since na nag-reach siya ng 58 yung pinaka-highest niya, 58,517, after noon, nasundan siya ng pag-drop ng
ah, price, which is normal yan. Kailang kung bantayan niyo yung pagkabili natin sa alts, yung mga ibang coins, talagang affected yung funds natin, talagang lalamunin ng pag-drop ng PNL o yung liquidation price. So, masakit siya kasi hinihila talaga yung price pababa. Affected yung mga alts, yung mga holdings natin na altcoins. So, sana hanggang dyan lang siya at magtataas naman siya para sumundin yung mga alts. O sana magsettle na lang sana siya para once na makapag-settle na si BTC kung saan talaga siya ano lang, kung i-break out ba niya ang 58 o hindi, para makapag-pump na yung mga alts natin. Parang nagiging long time or long term hold or long hold tuloy yung mga alts natin ngayon. Okay, so we'll continue. So hanggang ngayon, no, it's still may resistance naman sa baba, 55. Sana hanggang dyan na lang siya, at kung gusto niya mag-pump ulit, okay, para sumunod na rin yung mga alts. 2,000 to 55,000. To 55,500 range, yan po yung meron support level po dyan in case. Okay, dyan po, example, pag nag-downside, dyan po yung mga target niya. Okay, pag resistance naman, yun po yung mga target nyo, doon kayo magsisell. Okay, so mga price na yan. So that's for scenario naman ni Bitcoin. Okay, so we have to be careful lang, guys, kasi 18 minutes from now, okay, mag-close na po yung 1 day niya. Pag looking at yung 1 day niya, yung kandila po niya, every 24 hours po yan. Okay, lisin lang po natin yan. Okay, so yung 1 day po niya, mag-close na naman. So, yan, careful lang sa mga trades nyo. Yan, mag-close yan, yung kandila niya, next candlestick na naman. Okay, so careful lang, guys, sa mga trades nyo, sa mga nag-futures. Pero dun sa spot naman, regarding pag-usapan natin spot, kung long term naman kayo dyan, no need, wala kayong hindi kayo dapat mabahala. Kasi overall pa rin, macro, ibig sabihin long term na trend ni Bitcoin is still bullish pa rin yan. This year we are in a bull market, kaya don't you worry sa mga pagbaba niya or yung mga sudden drop niya, kasi talagang part na po yan ng Bitcoin. Ganun po yung history talaga yan. It needs to consolidate or it needs a pullback. Maganda nga, or yung tinatawag natin correction. Maganda po yun actually pag nagkaroon ng correction to gain momentum na naman, to go higher. Okay? So yan po siya. Okay, that's for Bitcoin, guys. Checking out naman dun sa Bitcoin dominance niya. Okay? So, dito sa TradingView, you can check it, guys, yung Bitcoin dominance. Guys, pag tumataas po ang Bitcoin dominance, ibig sabihin, pababa po ang altcoins. Pero pag pababa naman siya, nagkakaroon ng, nagpapump ang mga altcoins naman. So, guys, here we can see, meron tayong tinatawag na, yan, dito po yung trend resistance niya. So, possible na tumaas siya. Okay, yan, possible na tumaas siya kasi we have also what we call a bullish divergence sa bandang RSI naman niya. Okay, so here, ito sa mga pinagtitignan ko rin, pinagbabasehan ko pag regarding naman sa movement na mga altcoins. Okay, so ulitin ko ha, pag tumaas ito, nagpump itong Bitcoin dominance, altcoins will bleed. Pag nagpababa naman ito, altcoins will pump or magkakaroon ng alt season. Okay, so I'm looking here, tignan nyo, guys, this is low, higher low, ito po siya. Tapos yan po, so ibig sabihin, ito po yan yung trend niya, yung trend support niya, ito po pala. Okay, ito, nagkaroon po tayo ng low, lower low, mas mababa, pero yung RSI niya, low, higher, high, dun sa tapat niya mismo, mas mataas. Diba? So, magkasalungat yan. So, ang tawag po dyan is bullish divergence. Okay, using RSI na
indicator. So, let's see kung ano po yung mag-play out. Kaya nga, always timing. Not necessary na kailangan yung may position every now and then. Pag naka-long term naman kayo, ako po, mayroon ako mga hodl sa spot. Long term hodl ko mga yan. So, hindi ko ginagalaw, hindi ko actually masyadong chinecheck. Kasi once in a while, chinecheck ko yan. Long term na guys, ibig sabihin, I will wait for months. Okay? So, once in a while ko lang chinecheck yung mga prices nila. Okay? So, that's it for Bitcoin. Let's see kung ano po ang mag-play out dito sa next candlestick. You have to wait for it. Okay? Kung anong next move niya. Okay? So, guys, before we proceed sa some setups, okay, I'm just going to check, read some news of FA, yung mga nabasa ko lang a while ago. Okay? So, guys, ito, Bitcoin pizza all over again. Delivery driver reportedly cashes in on $400 BTC tip. Ayan. So, ayan. Basahin nyo na lang po yan. Nakakatuwa lang po yung mga ganitong story. Kaya, kung familiar po kayo dun sa Pizza Day. Pero that was December ata, I think. Yung, Pizza Day. Or, I can't remember the exact date. Okay, so yan po, pasahin nyo lang, nakakatuwa lang sa mga story about Bitcoin, so mga pinag-startan niya noon. Okay, so guys, yun po. Okay, another mga news natin na nakita ko, to Ripple now registered as a Wyoming business. So, yan, na-register po yan. Kahit na meron nag-undergo. Actually, right now, kung today ata yung kanila dun sa lawsuit against SEC. So, let's watch nyo po yung news, kung ano po ang update kay XRP. It will affect of course yung price niya. Kung ano man yung result niya. Okay? So, yun. Ito guys, dito sa may Decrypt.co, two whales just withdrew $1 billion from Coinbase. So, was it Michael Saylor, the MicroStrategy CEO did say he planned to buy a further 1.05 billion in BTC after all. Who knows kung sino yung nagpe-play po doon. Okay? Over 1 billion. Ibig sabihin, laki po niyan actually. Laking amount po yan. Comparable amounts of crypto have been leaving other wallets recently. The transaction comes amidst a momentous week for Bitcoin, which hit all-time high at 57,800. Okay, so yan. Ito, you can just, sa mga FA, sabi ko nga, sa mga FA, I'm just a 20% FA. More on ako sa nakikita ko sa chart. Okay, so doon ako nagbe-base ng mga trades ko kung ano nakikita ko sa chart. Yung FA po is add-on ko po yan. Kumbaga, additional confluence po yan. Kumbaga, additional na, ang term na doon, additional na, kumbaga, evidence or sign, kumbaga. Yan. Okay, lalo pag bullish ang market. So guys, that's it for ito sa Bitcoin, and guys, let's check naman po yung mga other altcoins. Okay, so let's see yung rank po natin si Ethereum guys. I haven't checked that kanina, kagabi. So tignan na po natin si Ethereum kung musta naman na siya. Okay, anong update ano ba natin sa kanya. Okay, punta na lang tayo dito. Okay, si Ethereum. Okay guys, ayan, tignan natin. Okay, para pakita ko rin sa inyo guys how to analyze yung coin. Ayan, tignan nyo. Yan, this is one day ni Ethereum. Okay, looking at this indicator, dun sa one day niya, may nag-cross na po siya. So, hindi naman sobrang nakanganga. Doon kayo mag-base doon sa widening, doon sa widening ng MACD. Okay? Kung masyadong maluwang yan,
it's a big movement. Pero here we can see small movement lang na medyo onti lang yung mga niya. Okay, but be careful pa rin guys sa mga positions. Ethereum still, this is actually bullish. Let's see so for our time frame niya. Okay, so ito po yung drop kagahapon. Okay, from 1995, pumalo siya ng 1790, 93, something like that. Okay, so looking at ito, this is a 4-hour time frame. If I'm going at, itignan natin yung trend line niya. It's still very bullish. Pataas po yan eh. As long as it doesn't break this trend line, hindi po niya na-break itong trend line na to, it's still valid pa po yung upside niya, yung pagtaas niya. So, it's still, our priority natin is upwards. Itong mga to, in case na bumaba siya, ito yung mga tinatawag na buying the dips, buying the opportunity. Okay, yan po. Pwede kayo mag-additional sa spot nyo, Ethereum. Okay, kasi si Ethereum is still very bullish po yan. Slow nga lang po mag-move si Ethereum. Slow. Kaya nga po, this is mid-term to long-term trade. Hindi po yung one day is nagpa-pump agad-agad. Wala pong ganun. Okay, it will take time to play. So, Ethereum yan, guys, yan po. Okay, so, tingnan natin sa other altcoins. I think ang dami pong nag-a-ask kay BNB. Okay, I have a setup last night dun sa 4-hour time frame niya. It forms a bull pennant and kaninong alas 12 po nag-breakout na po siya. Okay, nag-breakout po si BNB and actually nag-retest na po siya. Ito po yan. So, yan. Nag-breakout po siya. Okay, and then yan po, tingnan nyo yan po, bull pennant. Okay, nag-breakout, nag-retest na rin po siya. Okay, but, this is 60% talaga na it will continue to go up. But, of course, we need to check po lagi, most especially kay Bitcoin. Kasi kahit maganda po yung setup ni BNB, sabi ko nga, altcoins, all eyes pa rin Bitcoin. Sometimes, sisirain niya yung mga setups. Okay? Kaya, especially pag big move yan. Example, nag-dump si Bitcoin. Of course, itong bullish mo to, possible na mag-go, yan, bababa siya, magre-retest na naman dito sa support around 250 to 260. So, something like that na possible na scenario. You need to consider yung mga scenario na yan. Okay? So, guys, that's for BNB. But, in case na magtuloy-tuloy yung bull flag niya, I'm looking around, pinaka-final target ko po here is around 400 plus. Yan po yung measured move na target niya. Okay, but if you're going to create a certain level of targets, punta lang po kayo yan. Pwede po sa 336, yan, dito sa previous high niya, 350, tapos 380, something like that. Yung possible targets ni BNB. Okay, sa mga nakaspot yan, ito, naggrabe na po yung rally niya, so possible po yung tumaas pa siya. Pero along the way, dapat mag-sell lang rin kayo ng at least mga 50% of your asset, lalo pag more than 100% na yung gain nyo. Okay? So, ganun po siya. Okay, so let's go sa mga other altcoins na possible na, ito mayroon po akong setups here. This is Dodo. Dodo, guys. Okay, so bagong-bago pa lang po yan. Pero usually nakabase po yung mga sa FA to. Pero looking at the technical po, technical side po niya, dun ako nagbe-base sa data niya. So, this is a parabolic. Nag-form po siya ng parabolic. Parang ganyan po yan, guys. Ito yan. Yan, may basis na po ako dito. Yan, parabolic po ito. Itong si banda dito, di ba? Nag-parabolic siya. Yan, parabolic. And then, boom. Di ba? And right now, nag-parabolic na naman siya. So, possible po yan. Ang possible po na breakout niya yung resistance. Kung if you're going to enter here, enter the confirmed breakout here around 7.359, something gano'n. Doon po yung confirmation. Okay? So, that's for, this is for Dodo. Okay, let's go sa some other altcoins. This is Uniswap. Okay, tingnan po natin si Uniswap kasi po, mag-form na rin po siya ng tinatawag nating bull pennant. Okay, so 4-hour time frame, bull pennant po yan. Okay, palakin po natin para mas makita. So, ito bull pennant. Ibig sabihin, it's a bullish pattern until such time na i-break niya. So, andito po yung mga support or yung, yan, andito po yung support, yan. So, ito po yung nakikita ko sa kanya. Either mag-play out na ganyan, nag-play out, or until such time na i-break niya tong
at i-break niya tong resistance niya around here. 31.7297. So, ito po yung banda yan. Dyan po yung resistance niya. Okay, dyan yung resistance niya. So, dapat ang confirm breakout, mag-close yung candlestick above it. Above it to confirm the breakout. Okay, you can enter po doon. Okay, of course, sa mga nag-futures, put a stop loss. Okay, so this is Uniswap. This is also a long-term. Long-term din po. Ang laki po ng potential ni Uniswap. So, guys, be careful yan. Kasi this is full possible continuation ganyan. So, ang measured move ko here, in case na mag-breakout siya, where I'm looking at around 37, even 40, tapos mga bandang 45 to $50 na po yan. Possible po yan, guys. Watch out. Gusto ko rin siya i-compare sa XMR. So, tingnan natin yung XMR 4 hours. Nakita natin. So, parang ako kung ayan, so parang nagparabolic na galing sa baba. So, nag-create siya ng pump. Pinaka-highest, grabe. Ang sarap pala na nakabili dito. Tapos parabolic pala. Galing sa parabolic pala to si XMR. Kaya nag-create na naman siya ng pababa. Affected din siya kay BTC. Ay guys, magkano na siya ngayon. Kaya malaki na losses pag nakabili ka dito sa 266. Sa mga nakakaalam, so I have 266. I bought 266, so this is the stupid idea, stupidest idea. So ayan siya. Then di natin predict di natin na-analyze ng maayos na si BTC pala ay magbabagsak after hitting the 80H. So affected ito si XMR. Ayan, so still going down. Pero nag-resist siya dito sa 231. Okay, so pwede na talaga sa kilo si BTC. Kung continuous plan si BTC na maging malikot, going up or down, affected din talaga to sa yung ibang alts. So sana, sana mag-create ng mga another parabolic to sa XMR para makabawi naman kung talagang long-term holding lang to siya. Kasi sa one day naman, kasi parang Uniswap lang din siya. Pwede siya mag-play around dito, another correction, and then ready na naman siyang mag-pump. So, kung malaki ang funds nyo, para lang ma-hold or ma-control yung pag-liquidate ng inyong funds, safe pa rin. And just wait lang sa shoot up na naman ang price. Out Uni, guys. Uni, okay? So, yan po. Okay. And another one here. Reef, guys. Lagi may nagtatanong sa amin sa Reef. Okay. So, guys, kung naka long-term model kayo dyan, not necessary na kailangan i-check nyo na every day. Kasi kung long term naman ang target nyo dyan. So here, actually, I posted this setup a few days ago, I think. Ito, kaya meron pa akong setup. Ito yung mga previous setups ko. So right now, yan. This is actually a forming falling wedge. And right now, yan, possible po na magbe-break na siya. Ayan, kasi palit po yung space dun sa falling wedge. So, it needs to confirm kung saan po talaga siya. Pero guys, this is very bullish. Until such time, i-break niya tapos mag-retest, possible po yan. I'm looking around the targets here. Kung gusto niyo mga short term, eto po siya, if 0.045, 46, yan po, dito sa 0.049, 0.05 and yung mga previous high niya, okay, or possible pa na tumaas pa ng lalo yan. Pero ito yung mga possible targets niya, yung realistic kumbaga na targets. Okay, wag yun po. Ako po kasi kung nagbe-base ako dito sa TA, I always doon ako sa realistic na targets. Possible to the moon yan. Possible to the moon yan. Pero of course, profit is profit regardless yan. Alkansya mindset.
Okay? Kung short term naman po ang tina-target nyo kay Reef. Okay? So, guys, I've also here, eto, tingnan natin si Kitom, guys. Okay, so Kitom, actually, hindi pa to masyadong nagpa-pop na talaga si Kitom. Nag-pop siya ng mga previous week, pero right now, nag-consolidate siya. So, here is the resistance. Nag-breakout na po siya dito sa bull pennant niya, and nag-retest na sa ilang beses, 1, 2, so more than twice pa. So ang current resistance niya is around here, 7.44. So yun po, if it breaks above, okay, if it breaks above dyan, okay, possible po yan. Target is 8.3, okay, and possible po yan is around here na 9.5 or to $10, possible po yan, okay, na ma-reach niya. Okay, if it confirms the breakout, yun po ang pinaka-importante. Always wait for the breakout. Huwag mo po kayo mag-enter agad-agad dyan. So, look, yung pinaka-the best po is yung entry. Karamihan po actually sa mga traders talaga, kahit na may magandang signal, nagkakamali sila sa execution. Kasi agad-agad is nag-aggressive sila, or nafu-FOMO kasi sila, hindi, tataas yan, sinabi ni ganito, sinabi ni empty zone, tataas yan, kaya bibili na ako now. So actually, we don't recommend na ganun. Kasi sometimes, hindi nagpi-play out ang mga setups natin because of Bitcoin. We have to be realistic. Kaya nga po, importante dito is yung confirmation. Always wait for the confirmation. That will help you. Yun po yung good entry talaga, confirmation. Okay, or mag-buy kayo dun sa about support niya, ganun. Doon kayo sa banda. Kung nakabay naman kayo sa mababa, then that's good. Very good entry sa mga bandang support. Like for example here, eto, pag nakabay kayo dyan, maganda yan. Kasi ang ganda ng pasok nyo, andito kayo sa may bandang support. So, support yun, support. So, ibig sabihin, ang ganda entry nyo. You just have to wait para mag-break out upside. Ganun siya. Pero kung wala pa kayong position, wala pa kayo dito, you need to wait for the confirmation. Kasi possible na i-touch niya to, o ma-reject na naman, o possible magbababa. Kung bumili ka dito, edi negative ka na. Diba? So you have to wait for the confirmation until such a i-break niya and then mag-retest and yun, then tumaas na siya. Yun ang pinaka-importante. Confirmation is your friend. Yun ang pinaka-the best po. Okay? So, guys, you can po ipa-check yung mga other na setups. Pasensya po, hindi ko pa nakita yung mga comments niyo yesterday. Nakita ko naman, pero siguro mamayang LGT natin, I will look for it. I will check the setup. So guys, i-comment down below lang sa mga gusto magpa-check. Okay, importante dito is you invest your time to learn. Learn talaga. Guys, kami po, hindi po ako professional na trader. I'm just an experienced trader. Matagal na po ako sa trading. Pero guys, tignan nyo, sa tagal ko na sa trading, I'm still keep on learning. And minsan nagkakamali din ako. I incur losses then. So guys, even us na matatagal na, even professionals actually, nag-incur yan ng losses. Hindi puro 100% na panalo kasi there's no such thing as perfect. So, remember guys, kaya nga po sa mga baguhan pa lang, starting pa lang yung journey nila sa sa crypto trading, invest your time to learn. Manood kayo ng tutorials, videos, magbasa kayo. We have free tutors sa Discord if you want, sa CMT, you join us. Yung link po, nandyan lang sa below. Okay, so, pero nagpa-ini-schedule po namin. Sa sobrang busy po rin po natin sa mga tutor natin, sa mga premium students. So, yun, yung mga ibang masters po natin yung available. Sila po nagkakandak ng free tutors natin. Okay? So guys, invest your time to learn po talaga. Invest your time. Yun po. Learn first and earnings will follow. Yun po. And Alcantia mindset, wag casino mindset. Okay? Wag po yung gusto niyo yung overnight na maging milyonaryo. Alisin niyo po yung mindset na ganun. Kasi hindi po kayo magtatagal sa trading. Okay? Malaki po yung risk na pwede kayong matalo. Lalo pag naglaro kayo sa futures. Okay? So, Then, nakuha natin idea sa tutorial na yan. It's a free tutorial sa isang vlogger din. Sa Filipino, one of the
big traders dito sa atin. And actually, meron silang university or tutorial university via online. I think the smallest the package na tutorial fee nila is around 10K. So, talagang you're into trading at alam na, obviously naman na talaga mababawi nyo naman and you can continue to earn from this skill. Ang dami kasi dyan na basta-basta na mag-i-invest kung saan-saan and then wala rin naman nangyayari. But here, your 10K will multiply. So, sa mga nakaka-afford at may extra and still want to make trading as a career or as a home-based job, this is a really good online home-based job or way of earning. So, ako, bago pa ako dito, I'm still learning. Ang dami pang kakaining bigas para dito, but still, andin pa rin yung nakikisunod ko sa flow sa mga kapwa mo traders. Actually, ang dami rin na kung makakilala na nag-earn na dito. And at the same time, nagkukontinue pa rin silang mag-learn. Kasi every mistakes, may matutunan ka na dapat ganito na pala. I-take note mo yung mga mali mo na dapat ganito pala, ganito. So, next time, ito ang iwasan. Ito yung mga alarming signals or positioning sa chart. Kaya para ma-avoid ma-avoid yung mas malaking losses. But then, at the same time, malaki talaga ang profit mo. Basta, may sapat kang funds to back up your, kung may mga negative P&L or negative, may mga losses ka, naging negative pa yan. As long na hindi mo pa siya i-close yung order mo doon, hindi yun magre-reflect as losses. Basta meron ka lang sapat na funds sa account mo. And yun na nga, continue learning. So as of today, I have like around 5 positions and all negative kasi naman, continue pa rin bumaba to si BTC. So let me check how is BTC now. So ayan, bumaba siya 551. Okay, and then nagi-green candle naman siya ngayon, pero di pa natin confirm if this will continue to rise up to another all-time high. So, kailangan pa rin siyang bantayan. Pag ganito kasing volatile yung market, especially pag weekend or kakagaling lang sa Sundays, pwede pa talagang ma-manipulate si BTC. So, sabi nga nung isang trader, yung nagba-vlog, na kahit naka-set up ka na dyan, alam mo na yung future analysis ng chart, pwede pa rin yung mabaliwala depende sa movement ni BTC kasi may mga manipulations pa rin dyan. Mga whales na kung gusto talaga nilang mag-sell ng big time, wala magagawa kundi mag-drop talaga ang BTC. And once BTC drops or mag-reach all-time high, nagiging volatile din ang mga alts. Magkaroon din sila ng big reverse of the price. Magre-reverse din yung price nila. Kaya hanggat hindi pa settle si BTC, yun na yung bagong learning. Huwag masyadong mamili, huwag masyadong kumuha ng positions na sobra-sobra. Pwede siguro kasumalo sa mababang price, especially the deepest price, opportunity na yon. But then, wag lang masyadong dumihan kasi pwede pa rin bumaba si BTC. Pwede pa siyang bumaba sa previous niyang pagbaba. So, ayun, ang ganda nung tutorial na yon. It's free from CMT channel. I'll check them out. CMT Cryptocurrency Academy. Lagi sila nagbibigay ng update through Facebook, but then they also give out like a full tutorial video through the YouTube channel.
Ayan, so pataas na ulit si BTC. Sana continuous na to para mag-improve naman yung mga position natin.